Panoorin muna natin ito bago tayo mag-react. Sinasabi ko nga, wag na kayong mag-thank you dahil trabaho talaga namin ito. Kaya ipera ninyo ito, kaya pinabalik lang namin sa inyo ito. Yan yung sinasabi ko. Magpasalamat tayo kasi ginagawa nila yung trabaho nila. Pero hindi natin utang na loob na binibigyan nila tayo, na nag-aayuda sila. Nagbibigay sila ng tulong. Kasi from taxpayers' money yan. So wala tayong utang na loob sa kanila. Trabaho nila yan. Kaya nga natin sila binoto. Trabaho nila yan. Ayan nga, sabi ng Pangulo, di ba? Pera nyo to. Kasi galing po yan sa atin eh. Sa bawat bili natin ng candy, kahit candy lang sa tindahan, meron po yan tax. Kasi yung candy na yan, binili yan sa grocery. Kapag nagbayad ang isang may business na tindahan sa grocery, ang total niyan plus VAT, may VAT po yan. Kapag sumakay ka ng jeep, babayad ka. Pag bumili ng gasolina ang driver sa gas station, may VAT, may tax. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, never ako mag-iidolo, magiging panatiko ng politiko at kahit mga artista. Kasi binoto natin sila para tayo pagsilbihan. Hindi yun tayo ang magsisilbi sa kanila. Hindi natin yan ibinoto para protektahan natin sila. Sila dapat ang magprotekta sa atin. Binoto natin yan para mabigay po yung tamang serbisyo sa atin. Hindi tayo ang dapat magbigay ng serbisyo sa kanila. Binoto natin yan para bantayan tayo. Hindi yun tayo ang magbabantay sa kanila. Ang nangyayari kasi ngayon dito sa mga panatiko ng mga politiko, lalo na itong mga didishit na to, halos makipagpatayan, makipagmurahan, kahit sinasampal na po ng katotohanan, ay panatiko talaga sila ng politiko. Never mangyayari sa akin yan. Never. Kahit po kay PBBM pa, marunong akong rumespeto sa nakaupo. Kahit nung kay Digong. Hindi ako nanggugulo. Tahimik lang. Yeah, may mga pataya, may tumutumba dito. Tapusin lang yung termino. Ganun. At saka anyway, wala na tayong magagawa. Magigil kayo pababain si PBBM. Hindi kailangan magpalakas ni PBBM sa inyo, sa atin. Dahil presidente na siya. Hindi siya kumakandidato. Ginagawa niya na lang po yung tungkulin niya as president. Hindi niya na kailangan magpalakas. Presidente na yan eh. Bababa na yan sa 2028. So, hindi niya na kailangan magpalakas. Yung ginagawa niya ngayon, ginagawa niya na lang yung tama para sa mga Pilipino. Kaysa nakawin ng mga buhaya, ayan, pinamimigay niya na lang po ang pera ng mga Pilipino. Yung nararapat sa kanila.